Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe. Dahil po bare months na naman, kaya magluluto na naman po tayo ng masarap na puto bumbong without bamboo steamer. Dahil po yearly natin itong ginagawa, kaya hindi nyo mamimiss ang pinadaling puto bumbong. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng 3 cups na glutinous rice flour, 1 cup rice flour. Ito po yung ating ube flavor. Ang gagamit po tayo syempre ng dahon. Kinat ko lang po iyan ng ganyang kalalaki at idinarang po natin sa apoy. Kung wala naman po kayong dahon, pwede po ang aluminum foil at papahiran po natin yon ng mantikilya or butter. Syempre po itong ating niyog. Ang bibilin po natin yung mura para po mas masarap. Sugar, margarine, at ito po yung ating pang-toppings. Maglalagay po ako ng salted egg. Nasa inyo po yun kung anong toppings yung gusto nyong ilagay. Okay, ngayon, umpisahan po natin yung pagtitimpla. Okay, ngayon, ihalo po natin ng 1 cup na rice flour. Ayan, i-mix lang po natin. Ayan. Di po ba pagka talagang gustong-gusto natin yung puto bumbong at bibili tayo sa labas, talaga naman pong napakahaba ng pila, pwede naman po natin gawin sa bahay dahil madali lang naman po. Ayan, lagyan po natin ng water. Yung pong paglalagay ng water, unti-unti lang po. Para po matansya natin na makagawa tayo ng dough. Kailangan po kasi ay hindi malambot. Okay, nilagyan na po natin ng ube flavoring, ube color. Ayun na nga, halo-haloin lang natin. Ayan, dagdag lang po tayo paunti-unti ng water hanggang makuha natin yung tamang lambot o tigas na ating hinahanap. Mix lang po natin at mamaya po syempre gagamitan natin ng kamay. Siguraduhin lang po nating malinis yung ating kamay bago tayo humipo ng kahit anong pagkain. Ayan, ngayon gamitin na po natin yung ating kamay sa pagmamasa. Yung pong paglalagay ng kulay, unti-unti lang po yung gawin natin para po matansya natin kung ayos na ba yung kanyang kulay. Ayan. Pagka po maganda na sa ating paningin, ay okay na po yun. Ayan. Ito, ayos na po yung tubig niya. Ngayon, kung sakali naman pong halimbawa, napalambot ng bahagya yung paglalagay nyo ng tubig, pwede naman pong magdagdag kayo ng konti-konting glutinous. Wala naman po kasi timpla to na dapat anuhin para po makuha nyo yung tamang texture talaga. Ayan. O, paano po? Ang technique lang po sa pagtitimpla ng ating glutinous at hinaluan ng rice flour, unti-unti lang po yung pagtutubig hanggang sa makuha natin yung tamang timpla. Ayan. Pagka po ganito na hindi na humahawa sa lalagyan at hindi na din humahawa sa ating kamay, ay okay na po ito. Ayan. Ganyan lang po yung ating gagawin. Okay? Ayan, ngayon po, uumpisahan na po natin yung paggagadgad ng ating puto bumbong mixture. Ayan. Ganyan lang po. Gadgarin po natin ng magaang po yung ating kamay sa paggagadgad para po
hindi sila gaanong magdikit-dikit. Ayan, ito pong ating ginagawang paggagadgad, huwag nyo po itong i-skip. Kasi po, pag hindi po natin yan ginadgad, magmumukha lang po siyang suman. Pag ating niluto, hindi po siya magmumukhang puto bumbong. Ayan, ganyan lang po. Ayan, matapos po nating gadgarin, ngayon po umpisahan po natin yung pagbabalot. Ganito lang po, ito pong ating dahon ay lalagyan po natin ng mantikilya. Kahit po aluminum foil, yung inyong gamitin. Halimbawa po hindi available tong dahon at wala po tayong dahon, liligyan po talaga natin ng margarine o butter yung ating gagamitin kasi po ay maninikit yun. Ayan, ganyan lang po yung ating gagawin. Kailangan po magaang lang, wag natin siyang didiinan kasi po ay magmumukha po siyang suman yung magiging flat lang siya. Ayan, ganyan lang po. Huwag nyo pong pipisain yung ating glutinous. Ayan, ganyan lang po. Ayan, ganyan. Tuloy-tuloy lang po yung ating pagbabalot. Ayan, ngayon, nasa inyo po iyon kung ganong kalaki yung gusto nyo na laki. Pero syempre po, ganyan lang po talaga yung regular size na ating nabibili. O, diba? Ayan. Ngayon po ay nagpapakulo na po ako ng tubig para po pagkatapos nating magbalot ay magi-steam na po tayo. Ganyan lang po yung gagawin natin. Tabi-tabi para yung dahon ay magko-close. Ayan, marami na din po tayong nagawa. Ngayon po, kumukulo na din po yung ating water. Kailangan po talaga kulong-kulo yung ating water sa steamer. Ngayon po, sisimulan na po natin yung pag-i-steam. Ayan, ganyan lang po. Ilalagay lang po natin. Kailangan. Ayan, ngayon, i-steam po natin to ng 15 minutes sa high heat po na apoy. Ayan, atin pong takipan at magbabalik po tayo after 15 minutes. Ayan, talaga naman pong napakaganda. After 15 minutes, ay hanguin na po natin. Ayan. Ayan o, diba? Tutubong-bong siyang talaga. Hindi kailangang nakaplat yung ating glutinous. Okay, ngayon, heto na po yung ating puto bongbong na in-steam. O di po ba? Napakaganda. Talaga naman pong, hindi siya parang suman kasi talagang style puto bongbong yung ating pagkakaluto. Ayan. Ayan, ngayon, pagkapugan nito, haba siyempreng mainit, pahiran na natin ng mantikilya para lalo po siyang maging malinamnam. Ayan, siyempre po, matapos nating ligyan ng mantikilya,
ng margarine. Siyempre po, lalagyan natin ng niyog para talaga namang pil na pil natin yung ating pagkain. Lagyan natin ng sugar. Yung pong sugar, siyempre, nasa inyo po yan, ha? Yung paglalagay. Kung gusto nyo ng matamis, nasa inyo po iyon. Ito naman pong isa ay pwede ang brown sugar, pwede naman po ang muscovado. Ayan, ngayon, ito pong isa, lalagyan po natin ng toppings. Nasa inyo po iyon kung ano po yung gusto nyong toppings na ilagay. Pwede po ang cheese, pero pwede po ang, nasa inyo po iyon, pwede ang iba, ang condensed. Ito po kasing salted egg, syempre po, manamis-namis na meron tayong maalat-alat na nalalasahan. Ayan. Ayan, heto na po ang talaga namang napakasarap na puto bumbong na kayang-kaya nating gawin sa ating bahay. O di po ba? Tingnan nyo naman po, hindi na natin kailangan gumamit ng bamboo steamer at meron na tayong masarap at madaling puto bumbong. O paano po? Kung nagustuhan nyo ang video na to, wag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Baboos! Ayan! Pasko na po talaga tayo.